Assalamualaikum and a pleasant morning to each and everyone. I am Baudi Jamirdi, the second reporter of CBFM. My assigned topic is all about community-based forest management part 2. Key principle and practices of CBFM. CBFM is based on several key principles. It include local participation, secure land tenure, sustainable forest use, and equity and benefit sharing. First is the local participation, kung saan ang komunidad ay aktibong nakikilahok sa mga paggawa ng mga desisyon tungkol sa pagmamahala ng kagubatan. Second is the secure land tenure, kung saan ang komunidad ay may ligtas na karapatan na gamitin at pamahalaan ang mga yaman ng kagubatan. Next is the sustainable forest use, kung saan ang mga yaman ng kagubatan ay ginagamit sa paraang nagsisiguro ng kanilang pangmatagalang pagkakaroon at pangangalaga sa kalikasan. Last is the equity and benefit sharing, kung saan ang mga benepisyo na nakukuha mula sa pamamahala ng kagubatan ay patas na ipinamahagi sa mga membro ng komunidad. So with that, let's proceed to the CBFM involve a range of practices. It include forest inventory and monitoring, forest management planning, resources structure and utilization, and forest restoration and reforestation. First is the forest inventory and monitoring. Ito ay tumutukoy sa sistematikong koleksyon ng mga datos tungkol sa mga yaman ng kagubatan, kabilang ang uri ng mga puno, sukat, dami at kalusugan, at mga rate ng paglago. Ito ay mahalaga para sa pag-unawa sa estado ng ekosistema ng kagubatan. At ang pagsubaybay sa kagubatan ay kinabibilangan ng patuloy na pagmamasid at pagsusuri ng mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Ito ay mahalaga para sa pagsusuri ng mga epekto ng mga pagbabago sa kapaligiran, tulad ng pagbabago ng klima. Second is the forest management planning. Ang pagsusuri sa pamamahala ng kagubatan ay isang sistematikong pamamaraan ng naglalayong pamahalaan ng mga yaman ng kagubatan nang mapapanatili sa pamamagitan ng pagbabalanse ng mga ecological, pang-ekonomiya at panglipunang halaga. Next is the resource structure and utilization. Ito ay tumutukoy sa mga proseso na kinasasangkutan ng pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman para sa iba't ibang layunin, kabilang ang pag-production ng enerhiya, pagmamanufacture at pagkonsumo. Ang mga gawain na ito ay mahalaga para sa pag-unlad ng ekonomiya, ngunit maaari ring magkaroon ng makabuluhang epekto sa kapaligiran at lipunan. Last is a forest restoration and reforestation. Ito ay may mga kritikal na proseso na naglalayong bawiin at pagyamanin ang mga ekosistema ng kagubatan na naapektuhan o naubos. Ang parehong mga gawi ay may mahalagang papel sa paglaban sa pagbabago ng klima, pagpapanatili ng biodiversity at pagbibigay ng mga serbisyo sa ecosystem. And that's all. Thank you.